Okay, magandang umaga sa ating lahat. Tumako tayo sa ating exhortation at ang pamagat nito is about faithfulness. Sa Tagalog, ang katapatan. Ang sabi dito is, ang katapatan ay ang pagiging matatag, tapat at maaasahan. Gaya ng Diyos na hindi nagbabago. Ang panawagan ay maging tapat sa Diyos, pamilya at pananampalataya. Kahit sa pagsubok, ang kanyang katapatan ay nakahihigit sa ating pag-iisip at nagbibigay ng kapayapaan anuman ang sitwasyon. Yun po ang ibig sabihin ng katapatan. Dumako ng ang verse na aking napili is sa Lamentation 3, verse 22 and 23. Sa Tagalog po, ang sabi dito is, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalim. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Di po ba may kantang ganito? Yung katapatan ng ating Panginoon. At ang title po ng aking exhortation ngayon is about dakila, ang katapatan ng Diyos. Mga kapatid, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagsusukat sa ating emosyon o sa ganda ng takbo ng ating buhay. Ito ay nakabase sa kanyang karakter na siya ay hindi nagkukulang, hindi natutulog at laging tapat sa kanyang mga pangako. Amen. Paano nga ba natin mapapatunayan ang katapatan ng ating Diyos sa ating buhay? Number 1, magtiwala sa katapatan ng ating Panginoon. Sa oras ng bagyo, ang kanyang katapatan ang ating angkla. Di po ba? Amen. Hindi siya parang tao na nagbabago at nagsisinungaling. Number 2, maging tapat sa maliit na bagay. Ang katapatan ay siyang susi ng pagpapala. Ipakita natin ang katapatan natin sa ating pananampalataya, sa ating pamilya, at sa ating mga tungkulin. Number 3, tapat sa gitna ng pagsubok. Kahit mahirap ang daan, mga kapatid, ang pagiging tapat ay ang pagpili na manatili sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Ang halimbawa naman sa Biblia na maibabahagi ko sa inyo is yung buhay ni Abraham. Di po ba si Haring Abraham ay nung inutusan siya ni Lord na pumunta sa isang lugar na wala siyang kakilala, ay sumunod siya. Dahil alam niya na ang katapatan ng Diyos ay siyang kasama niya sa pagpunta niya sa lugar na iyon. So mga kapatid, kung ang Panginoon po ay sasabihin din sa atin na pupunta tayo sa isang lugar, wala na tayong maraming buts, wala na tayong what if. Sunod na lang po tayo kasi ang katapatan ng Diyos ay sasamahan niya tayo. Amen. At saka yung pagsabi ni Lord kay Abraham at saka sa kanyang asawa na magkakaroon sila ng anak. Which is, kung tutuusin, parang napaka-imposible, di po ba? Dahil matatanda na silang mag-asawa. Pero, alam ni Abraham, yung katapatan at pinangahawakan niya, yung katapatan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nagtiwala pa rin siya na bibigyan at bibigyan pa rin siya ng Panginoon ng ang anak na siyang kanyang ipinangako sa kanila. So yun nga po, nangyari at dumating nga po si Isaac. At ang isa ko pa pong maianong sa inyo na Bible character is si Moses. Di po ba si Moses nung sinabihan ni Lord na go and kunin mo, ilabas mo sa Egypto ang mga aking mga anak, ang mga Israelites at ipunta mo sila sa promised land. Di po ba kahit naman si Moses kasi parang tayo din kung minsan marami tayong marmarizing. Marami tayong mga complaint, marami tayong mga pero sumunod si Moses kasi alam niya na hindi siya pababayaan ni Lord dahil nga sa katapatan ng Panginoon sa kanyang buhay at sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, kung sasabihin ni Lord na tayo tumayo,
tayo pumunta sa isang bagay, tatayo at tatayo tayo. Gawin natin yun kasi lagi nating alalahanin at isipin na ang katapatan ng ating Panginoon ay laging nasa atin. Amen. Sa ano po naman, sa testimony ko po, alam niyo po sa mga nangyayari po sa aking kapaligiran, although sabi ko nga, yung problema na talagang, ewan ko kung si Lord or si Satan ang nag-aano sa akin ito para lang mailayo muli ako sa presensya ng ating Panginoon. Kasi talagang yung problema na inaano niya sa kapaligid sa akin is, sabi ko nga, kung siguro kung wala akong sa Panginoon, hindi ko rin alam kung ano na nangyari sa buhay ko. Kasi talagang inaano niya na tumigil ka na. Yung ganun ba, wala akong maano yan. Yung parang ganun yung naibubulong sa akin. May one time pa nga, parang ayoko na talagang bumangon sa higaan ko, mahiga na. Kasi nga may nagbubulong sa akin, may higa ka na lang dyan, huwag ka nang pupunta, wala din nangyayari ganun. Pero sabi ko, no, ang katapatan ng Panginoon ay lagi na sa akin. Kaya tumayo ko, sabi ko, sabi ko, magbihis ka, mag-makeup ka, punta ka sa church. Sabi ganun sa akin, mag-ano ka, tumayo ka. Tapos para sabi ko, may narinig ang kanta, walang Kristiyanong lulungo-lungo. So yun, tumayo, sabi ko, sige, tatayo ako, ganun. Pero yun nga, ipinakita sa akin ni Lord na kung tapat ako sa kanyang mga kautusan, sa pagsunod sa kanya, ay 100% hindi niya ako pababayaan. And then after so many days siguro, ang panalangin ko lang naman sa kanya is, Lord, sabi ko, sa problemang nakapalibot sa akin ngayon, sabi ko, bigyan mo lang, ang tanging hiling ko lang sa iyo is ang kapayapaan. Sabi ko, yung kapayapaan sa pag-iisip. Sabi ko, at tulungan mo po ako, Lord. Sabi ko na talagang tatayo, tumindig sa aking pananampalataya. Sabi ko. So, tapos yun nga, nung sabi ni Lord, parang inano niya sa akin na there is a person, sabi niya, na gagamitin kong magpapagaan sa'yo. So, at that moment, sabi may tumawag, sabi ko, sis, ganito, ganyan. Sabi ko, ano problema, ganyan, ganyan. So, tapos sabi ko, nag-share ako. Sabi niya, don't worry, sabi niya, I will be, sabi niya, ikaw, tutulungan kita, sabi niya, gano'n. Sabi ko, para naman lang kahit pa paano gumaan, sabi niya, yung dinadala mo. So, yun nga, and then, after that, sabi ko, oh, sige, thank you, ganun siya. Tapos, hindi ko talaga akalain, napakabuti ni Lord. Kasi nga, after nung nag-usap kami ng kaibigan ko, after 1 week, nag-message si Amo, sabi niya Amo sa akin, Luz, me and sir decided to give you a blessing. Sabi niya gano'n. Sabi ko, oh wow! Sabi ko gano'n. Sabi ko, thank you Lord. Sabi ko, thank you. Sabi ko, at simula ngayon Lord, sabi ko, talagang titindig at magiging tapat ako sa iyong mga pangako sa akin. Sabi ko, ganun naman po. Kaya mga kapatid, kung ano man ang ating, siguro sa ating ngayon dito, alam ko na lahat naman tayo may dala-dalang mga kabigatan, mga anxiety sa ating buhay. Lagi lang natin isipin mga kapatid na ang Panginoon, ang katapatan ng Panginoon ay nasa atin. Kaya kung tayo ay lulubo na at nahihirapan ng tumayo, itaas natin ang ating kamay at sasabihin natin, hawak natin ang faith.